Start. Yun. Good morning. Good morning, people. So, ito yung ating ilang session? Fourth session. So, ang target dito is ma-store natin yung entry natin sa enrollment, no? Into another database. So, i-run muna natin para ma-refresh tayo. So, ni-run. Yes. Lagay lang tayo ng student number. Pili tayo ng schedule. Let's say gusto niya sa 1-4. Ayun. And then, I think schedule ng 1-4. Schedule ni Lian Joy. Gian Loy. No? Yan yung schedule niya. So, enroll another student, let's say no. Ang question doon is, paano natin makikita yung schedule ni Lian Joy? Lian Loy. So, wala. No? Hindi natin nai-store yung record. Yung entry natin sa schedule ni Lian Loy. So, para may store yan, kailangan natin mag-create ng bagong database. Basically, meron tayong dalawang database. Itong sched.dvf, laman yan yung schedule ng every section. At yung studpro.dvf, laman yan yung profile ng student. So, kailangan pa natin ng isang database na ang content ay yung schedule ng student. No, kasi itong si Sched, ang laman lang nito is yung schedule per section. Pero wala tayong schedule nung mismong student. So, paano gagawin yun? So, pwede kong kopyahin yung sched.dvf into another database, tapos i-modify ko na lang. Kasi yung laman naman ng sched.dvf, yun din yung laman ng schedule ng student. Okay? So, tignan nga muna natin yung laman. Use sched. Browse. So, ito rin yan. No? Semester, year level, year and section, daytime, ESCO, description, room, units. Okay? Yan din yon. So, kokopihin ko na lang yan. So, paano natin kokopihin yan? So, uh, ang pag-copy ng database is copy file plus yung pangalan ng database sched.dvf, okay, to yung pangalan ng kokopyahan mo. Sasabihin natin dito, hindi na pwedeng schedule, no? Sabihin natin enroll. Ayan, no? Enroll. Okay? O kaya ENRL. ENRLD. Pwede rin yan, no? So, ang laman yan is yung schedule ng every student na nag-enroll. Okay? So, ENRLD. So, .dvf. Enter. File is in use. Ano yung naka-file is in use? Yung ating sched.dvf. Kaya hindi natin pwedeng kopyahin. So, dapat bago ka mag-implement nito, naka-close muna yung ating sched.dvf. So, paano natin ko-close yun? Close all, meron ba nun? O clear all? So, clear all, nawala yung naka-open na database. Okay? So, pwede na tayo mag-copy ngayon. So, copy file, so on and so forth, enter. So, wala siyang problema. Clear the screen. Pag nag-directory ako, tatlo na yung database natin. ENRLD, SCHED, tsaka STUDPRO. So, ang content ni ENRLD is yung ano? Ano magiging laman dapat ni ENRLD? Hello, mic test. Test mic.
Anong laman dapat ni ENRLD? Yung schedule ng specific Mga, student. Tama, Miss Dairo? yes sir, yung mga enrolled po. Yung schedule ng specific student o yung mga nag-enroll, no? Yung schedule ng mga nag-enroll na student. Tama ba siya? Tama siya, no? Okay, so, kung titignan natin, may laman yan. No? Use ERLND. ER, EN pala, sorry. ENRLD. May laman yan. Ayun. Hindi natin kailangan tong laman na ito. Kasi yung ilalagay natin dyan is yung nag-enroll na student. Pero the same field ang required, no? So, para natin i-delete yung laman yan, isa-zap ko lang yan. Tapos, PACK. Pag binurowse ko yan, wala na. Okay? So, this time, i-edit natin yung mga fields niya. Kasi hindi pwedeng maging kapareho siya ng sked.dvf. Makamalito tayo along the way. So, i-edit ko siya. So, modify structure, modis true. Enter. So, ito yung mga ito yung structure ng anong database to? ENRLD. So, yan din yung structure ng schedule. So, hindi natin pwedeng parehohin. Sasabihin na lang natin dito. Lagyan na lang natin ng E sa harap. E semester, E year level, E year section, E day, E time, E code, E description, E room, E NISTR, E units. So, meron pa. Wala na. Wala na, no? Ngayon, dadagdagan ko siya ng field. So, anong field ang idadagdag ko? Siyempre, yung i-stud, no? Student number para malaman natin kung kanino siya. No? So, character. Ano ba yung student number natin? Character numeric. So, sabihin natin character 15 or 20. So, ano pa? Pwede nating isama dyan yung last name. Yung last name, pwede nating isama. So, sabihin, last name, character 15. Pwede ko ring isama dyan yung ano pa. Pwede ko isama yung last name tsaka yung first name. No, character 15. At saka yung middle initial, EMI, character 5. Mayroon pa ba? Wala na, no? So, pwede ko na siyang isave. Or ilalagay ko yung student number sa taas. Dadrag ko lang pa ganun yan. So, nandun na yung student number. Ina-arrange ko lang ha. Followed by last name, first name, tapos middle initial, and then yung kanyang schedule. Okay? So, minodify natin siya. Yes. So, nakasave na, no? So, dyan ngayon natin, ibabato yung entry natin dito. Basically, wala siyang laman, no? Pag binrowse ko yan, walang laman. So, ang gagawin natin, every time na may mag-i-enroll, dito papasok. Dito, sa DVF na ito. Every time na may mag-i-enroll, no? So, therefore, kailangan nating i-edit ito. Ito, dapat lahat ng subject, pag nirun ko yan, let's say 1, 2, 3, si Loy G yan,
nag-enroll siya sa first year, 1-1. Dapat itong lahat ng subject na ito, pasok doon sa ginawa nating database. Kasama yung student number, first name, last name, tsaka middle initial. Hindi na natin sinama yung course as well as yung section. Kasi yung section nandoon sa kabilang database at yung semester. So, paano natin ngayon ililipat yan? Okay? Paano natin siya ililipat? Hello, mic test. Saang portion to, no? Saang portion natin ililipat? So, natin sisingit. Sa looping, syempre hindi sa looping. Okay? Dito, sa part na to, o dito sa part na ito. Saang part? Dito, sa part na ito. Ah, hello? Hello, mic test. Saang part natin sisingit? Ang entry natin. Hello? Hello, Mike. Pakisagot ako, no? Pwede ko siyang ilagay dito. Dito. Ayan, dito. Pwede ko siyang ilagay dyan. Bago tayo mag-compute ng units, isi-save na natin sa ating database. Dito, no? Bago tayo mag-compute ng units. So, try nating lagyan to ng remarks. Okay? Pwede nating lagyan ng remarks yan. Yan. Ha? So, paano gagawin natin dito? So, sabihin natin to is store, no? Store data to enrld.dvf. Itong portion na ito. So, paano natin i-store? So, siyempre, dapat, saan mo i-store? I-open mo yung enrld. Okay? Tapos, pag na-open mo na yung enrld, ano i-store mo? Una, i-store mo yung laman ng xstudno. Ano pa? Yung laman ng xstudno, i-store mo yan. Tapos, i-store mo rin yung alin? Yung laman ng fname, lname, tsaka mi. So, yun yung una nating i-store. Okay? So, paano gagawin natin? Fname is ano to? Field name ba to or variable name? Field name yan, no? Galing yan sa StudPro. So, field name yan. Kailangan natin ilagay sa variable yan. Kasi hindi mo pwedeng gamitin yung fname diretso. Try natin. Gusto nyo? O sige, try natin ha. Tsaka yung xstud no is a variable. Wala tayong problem doon. Pero itong fname, hindi mo pwedeng gamitin diretso. No? So, try natin. Kung pwede. So, dito tayo. So,
Paano maglipat ng laman ng variable sa field? Rep so, append blank ka muna. Tapos, replace. Replace ano? Paano yung structure? Replace field name with variable. Tama. Tama ba? So, yung field name na i-studno, meron tayo niyan sa enrld. Try natin, no? Use enrld. Tapos, display ko yung structure. Ayun, no? Meron tayo i-studno. So, replace i-studno with what? Yung galing sa taas, ito, wala. X-studno. Okay? Kung yung laman ng X-studno, yun yung i-replace ko sa i-studno. Where is that? Ito. No? Ayun. Ano pa? Diyan pa nga natin to para madaling hanapin. Ano pa i-replace ko? So, subukan muna nating i-replace yung last name with anong ginamit nating variable doon para makuha natin yung last name? F name, L name, no? Kaso nga lang, hindi ito variable, field name to. Galing doon sa StudPro. So, try natin kung kaya niya yan, diretso. So, ito, no? With L name. Try muna natin to. Okay. So, let's try. Try. So, run natin yung program. Yes. Student number 1, 2, 3. Dito siya. Data type mismatch alin? Yung Xstudno with eStudno. Bakit? Kasi yung Xstudno ay ano? Paano natin dineclare yung Xstudno? Numeric. Okay? So, dapat ang declaration natin ng eStudno is numeric. Saan? Doon sa ating database, no? So, modis true. Ito, dapat numeric to. Para hindi ka mag-variable error. Yes. So, browse ko nga. Pumasok na yung isa, no? So, pwede kong i-delete yan. Zap. PACK. Okay, so try nating i-run. Again, student number 1, 2, 3. Enter. ACT11 siya. L name is not found. Bakit ganon? Kasi nga, si L name is not a variable. Field name yan. Okay? So, therefore, kailangan na therefore paano? Ilipat muna natin yung laman ng L name, yung E last name, doon sa variable. Okay. So, ibig sabihin, bago tayo mag-exit dito, where is that? Ito, itong portion na ito, tsaka to, dapat ilagay natin sa isang variable. So, isang time portion dito. So, let's say, dito magdi-declare na ako ng variable. Sasabihin ko na lang dito is EL name. So, variable EL name will be equal to L name. Ito yon, no? Tapos, EF name will be equal to F name. At EMI will be equal to MI. Ito, tong field na ito. So, try ngayon natin kung gagana. So, let's go back. Ito. Okay.
So, si E last name is papalitan ko ng laman, ng content ng variable EL name. Sino pa? Diretso na natin. Si E first name will be equal to EF name at sining isa? Sining isa, so display tayo ng structure. EMI, so si EMI will be equal EMI, so this is dapat with si EMI, enter ko na nga ito. Replace EMI with ano? Anong field name ginamit ko? Pareho sila? Hindi pwedeng pareho, no? Asa na yon? Ito, hindi pwedeng pareho. So, sabihin natin to XMI will be equal to XMI. Okay? So, try natin kung gagana. Run. Student number 1, 2, 3. Nasa 1, 1 siya nag-enroll. Variable units not found. Bakit nag-error na ito? Kasi, nag-open tayo ng database na bago. So, ang nangyari, kung nag-open ka ng database na bago, nawala yung units. Kasi si units, nandoon sa anong particular database. Yun, si units, saan nyo makikita? Sa database, SCED. Tama? Tama ba? Hello, mic test. Test mic. No? So, kaya siya nag-error. Hindi niya na makita si units. Okay? So, paano gagawin natin ngayon dyan? Hindi ba pwede bang hindi natin dito ilagay? Saan ko ilalagay ito? Saang portion? Dito sa endo. Ha? Sa endo ba? Hello, mic test. Try natin ilagay sa endo, no? Para makita niyo yung error. So, dito kayo ilalagay yan sa endo. O kaya dito, sa babang baba. Pwede ko rin ilagay yan dito sa babang baba, no? So, dito natin ilagay yan. So, lilipat natin. Ante, baba ka rito. Teka, hindi ko na makita. Alis ka nga muna dyan. Control X. Dito ko sa ilalagay. Dito. Control V. Bakit yun lang nalagay? Wait lang ha. Control X. And this is Control. Wait. Wait, baka mawala. No? Yan. So, ito is Control X. Dali natin siya dito. Sa babang baba. Control V. Bago tayo mag-end ng looping. Or bago tayo mag-start ng looping. Tingnan natin kung hindi mag-error. So, 1, 2, 3. Si Lloyd G yan. 1, 1. So, hindi siya nag-error. So, pag nag-no ako, so, ano dapat laman ng ano? Tignan natin yung laman ng ating enrolled, no? ANRLD. So, pag binlowse ko yan, sa ano laman niya? Ito, no? Pumapasok na. So, ulitin natin, ha? Tanggalin natin, no? Yung laman. So, wala siyang laman.
Okay? Pag niran ko to, so 1, 2, 3, nag-enroll ako sa 1, 1, no. So, hindi siya nag-error. Dapat ang laman ni ENRLD, ayun, andun na yung student number, andun na yung kanyang last name, first name, tsaka middle, initial. Tama. Tama ba? Kaso, wala pang laman yung semester, year level, year section, e-day, e-time, e-code, tsaka description. Wala pa ring laman, tsaka yung room. Tsaka yung kanyang instructor kung sino at anong unit yung subject na yon. Wala pa ring laman. Bakit? Di pa natin nililipat, no? Tinry pa lang natin ito. So, ilipat na natin ngayon lahat. Okay? So, naka-variable ba? Hindi sila naka-variable lahat. Okay? Ayun, no? Ang naka-variable lang yung section. Pero yung semester, hindi siya naka-variable. Yung day, hindi rin siya naka-variable. So, dapat iba-variable natin lahat yan bago natin mailipat doon sa ating DBF. So, i-create natin yung variable. Tururun. So, saan tayo pwede mag-create ng variable? Some part. Sa taas. Dito. Dito. Sa do while. Or dito. Saan maganda? Hello, mic test. Bago mag-do while, no, after ng locate. Or sa babang baba, pwede rin sa babang baba, dito. No? Magdi-declare, mag-aano lang naman tayo ng variable eh. For each field. Pwede rin dito. Saan nyo gusto? Para mailagay natin dito. Dito. Mic test. Hello, mic test. So, try natin dito. Gusto nyo, after every line, pwede rin, no? Kung saan nyo trip. Gusto ko after every line para maiba naman. So, binuksan ko yung sked. Okay. Nag-declare ako ng T-units. At nag-declare ako ng V-section. Ayan. So, pagka-display ko ng semester, pwede na ako mag-declare ng variable dito. Sabihin ko, ESEM. ESEM is equal to kung anong laman ng semester. Pwede rin E-day. No? So, dito, pwede na ako mag-declare. E-day is equal to kung ano yung laman ng day. E-time is equal to kung ano yung laman nung time. E-code is equal to kung ano yung laman ng S-code. So on and so forth. No? Isa-isahin natin para hindi kayo malito. Tapos ito, EDESC, enrolled description, will be equal to DESC. Actually, pwede nyo pagsama-samahin to sa isang lugar. No? Gusto ko lang pag-iwa-hiwalayin para makita nyo. Tapos yung room, so enrolled room will be equal to kung anong laman ng room doon sa field. Tapos yung enrolled INSTR is equal to INSTR. At meron pa ba? Units, pwede rin, no? Yung units, enrolled units will be equal to units. Okay.
Good morning, Murphy. Okay na. Ngayon, yung lahat ng yan, papasok ko dito sa ating database na bago. So, display king structure. Display structure. Ayan. So, nalagyan na natin na naman yung student number. Yung e-last name, nalagyan na rin natin. Yung e-first name, nalagyan na rin natin. EMI, nalagyan natin. So, ang lalagyan na lang natin ngayon is yung e-semester. So, e-semester, replace e-semester with, anong variable? Mga kapatid, talk to me. Anong variable? Ayun, semester. Ay, hindi semester, SM, no? SM. So, with variable, SM. Yung e-year level, e-year level, i-replace ko yan ng ano. Meron ba ritong nakalagay na year level? Wala. Date, time, semester. Walang year level. Okay? Saan natin kukunin yung year level? So, dito pa lang, pwede ko nang kunin, no? So, e-year level will be equal to sa field name ng SCED. So, tignan natin yung field name ng SCED. Use SCED. Display structure. Clear? Display structure. Ayan o. Yun yung field name ng SCED, no? So, year level will be equal to e-year level. Sabihin na lang natin itong ano. Kasi e-year level yung ating field dun sa enrolled. Sasabihin na lang natin itong ano. Y level is equal to yung field natin sa schedule. YEAR level. Yan. So, may section ba? Section, ayun, meron, no? Date, time, so on and so forth. So, balikan natin si anong database yun? Use ENRLD. Display structure. So, si asan na ako? E-year level. So, si e-year level, with, anong field lang, ay anong variable ginamit ko? Y level. Ito. Ayan, no? Y level. So, papalitan ko yan ng laman ng Y level. Nagaling doon sa SCED. Okay? So, ano pa? EYR section. So, comma. EYR section with V. Alam ko meron yan eh. Tininin. Nasaan na yon? V section. Ayun. V section. Okay? Kung ano may laman ng V section, yung ilalagay ko sa saan? Sa EYR section. V section. Next. I-replace ko rin yung ano, yung E-day, no? Replace E-day with ano? Anong variable ginamit ko rito? Ay, dapat hindi E. Sorry ah. So, kasi yun yung pangalan ko eh. So, X-day. X-time. Dito, X-code.
Dito, may question so far? Wala ba? Komplikado na ba? Hello? X units. Yun. Puro may X. So, itong E-day will be replaced with X-day. Tapos yung E-time will be replaced with X-time. Tapos yung ES code, ES code will be replaced with XS code. Baba muna tayo. So, another replace line, yung EDESC, papalitan natin ng laman ng XDESC. Ano pa? Room, no? Yung E-room, palitan natin ng laman ng X-room. X-room. At yung EINSTR with XINSTR. May naiwan pa ba? Units. Kasama natin sa dulo, no? E-units with X-units. Okay? So, nilagay ko sa variable lahat ng naka-display. Tapos, tinransfer ko dito sa field na to. So, clear tayo dyan. I-browse natin. So, tanggalin natin yung laman. So, iraran ngayon natin itong program. Yes. 1, 2, 3. So, nag-enroll siya sa second year. Okay. E-semester not found. Saang error yan? Dito. E-semester. Tingnan nga natin. I-close muna natin to. So, E-semester with E-sem. Ay, wrong spelling. No? Semeter. Dapat to semester. Yan, no? Naging S-semeter. So, kaya hindi pa pumasok. Yun, no? PACK. So, i-run ulit natin. Yes. 1, 2, 3. Nag-enroll siya sa second year. So, what happened? Kay Xcode. XS code. XS code. So, paano ko dineclare si XS code? Sa taas, paano natin dineclare? Xcode lang, walang S. So, lagyan natin ng S doon. So, XS code. Try ulit natin. Burahin natin yung unang entry. Tapos, i-run ulit natin. Run. Yes. 1, 2, 3. Enroll siya sa 2-1. Okay, so wala nang error. Dapat ito, pasok to doon. Sa kanyang record. Ito, pasok to. Tsaka to, no? So, no. Okay, so kung titignan natin yung laman ni ENRLD, pag binrowse ko yan, ayun, so tama siya. Tama. Tama. Second sem. Second year, 2-1. Walang E-day, walang E-time. Units. Bakit walang laman ng E-day at walang laman ng E-time? Pero, PHE24 Team Sports. Silipin natin yung schedule, no? So, mag-use tayo ng use, schedule. Use sched. Browse. 2-1, di ba? Yun. Ano lang na record ito.
Hindi niya na-record yung naunang tatlo. Tama ba? Dapat papasok yung naunang tatlo rin eh. Kasi yun ang schedule niya eh. Kaso, ang ni-record niya lang ay, hello mic test. Ano lang ni-record niya? Ang ni-record niya lang yung last. Ayun oh. PE lang. Mag-try pa tayo ng isa. Ibang student naman. Sino ba mga ano natin dito? Student number. Use stud pro. Quota student number. Si 124. So, enroll natin si 124. No? So, student number 124. Si Leslie Ann. In-enroll ko siya sa ACT 14. So, walang error. Ito yung schedule niya. So, dapat ito lahat pasok doon sa database natin. So, tignan natin. Pag binrowse ko ngayon, itong ENRLD, tinignan natin laman, dalawa lang. So, ano lang, yung dulo lang nakukuha. Ayan o, NSTP lang. Hindi niya nakuha yung naunang 5. Tama? Nakuha niya? Yung logical error. Leslie, tulog. Kape na lang tayo. No, bakit yung dulo lang ang nakukuha niya? Bakit ganon? Alam niyo yung reason? Ha? Explain natin. Analyze natin, no? So, dito, no problem. Humingi siya ng sked, humingi siya ng student number, dinisplay niya, section, yan, student number. Tapos, bandang huli, sinave niya dito. Okay, sinave niya. Ayun. So, tama na i-save. Ang problem, bakit yung huli lang? Kasi, paglabas mo rito sa loop na ito, di ba nag-loop tayo? Undo. Nag-loop tayo eh. Ang laman ng variable mo ay yung ano lang, yung last. Hindi yung nauna, yung last. Kaya ang nasisave niya rito, yung last value lang. Hindi niya na isisave lahat. So, dapat itong portion na ito, kailangan to nakapasok doon sa loop. Para bago siya mag-loop, isisave niya muna yung data. Tama. Bago siya mag-loop, pumunta doon sa second record, isisave niya muna yung data. Kasi ang nangyayari sa atin, use sked. So, ibabrowse ko siya, no? Hahanapin natin eh. Kunyari, in-enroll natin sila sa 2-1. So, ito. Di-display niya ito. Di-display niya rin to. Di-display niya rin to. At i-display niya rin to. Team Sports. Pag nag-exit yan, ang last na dinisplay niya, ito. Itong Team Sports. So, yan lang ang ilalagay niya dun sa database. Kaya kanina, ang laman lang ng database is yung Team Sports. Hindi niya na ilalagay sa database ito. No? Bakit? Kasi pinatapos muna natin yung loop. Ito yung huling-huling entry. Kaya yan lang yung na-save. Tignan nyo yung 2-1. In-enroll natin yung isa sa 2-1. Ay sa 1-4. 1-4 ba? No? 1-4 o 1-1? Sabi natin 1-1. Anong na-display lang? Ito. Hindi na-display itong mga ito. Kasi ito yung huling-huling laman ng variable. Ito, sorry, no? Yung NSTP. Tapos nag-exit na siya. Kaya kung titignan nyo, ang laman lang nung ano natin, ang laman lang nung database natin para sa enrolled is ano, dalawa lang. No, yung PE4 at saka yung NSTP. So meaning, dito sa ating
program, ang problema natin, mali yung lugar kung saan natin dinala ito. Pinosisyon to. So, dapat ito, nandito, bago mag-skip, no? So, i-record nyo muna lahat. Lalagay niya muna lahat bago siya mag-skip. Tama? Tama ba? Hello? Nagigets nyo ako? So, dito dapat siya nakaposisyon. Hindi doon sa babang baba. Kasi kung dito may ilalagay yan, ang kukunin niya lang yung unang entry. So, dapat nandito yan. Dito. No? Okay. Hello, mic test. Mic test, hello. Dapat nandito siya. So, paano natin gagawin yun? Lilipat natin itong portion na ito. So, try natin ilipat, no? Lipat natin siya. Para hindi tayo magbura, i-remarks ko muna lahat. Ayan. So, ililipat ko yan. So, bago tayo mag-skip, hindi tayo bago mag-exit sa loop, no? Bago tayo mag-exit dito, di ba, mag-i-skip. Dito pa lang, i-replace ko na. Okay? Papasok ko na siya sa loob ng database ENRLD. So, tignan natin kung ano mangyayari. So, pag niran ko yan ngayon, let's say si 125, enter. In-enroll ko siya sa second year, 2-1. Nag-error ka sa Y-year section. Magkaroon na ng error yung program mo. No? Dito sa skip. Bakit siya nagkaroon ng error? Kasi mag-i-skip ka sa ang database. Hindi na dito sa hindi na dito sa sked database. Saan ka na nag-i-skip? Dito sa database na ito. Kaya pagbalik niya doon sa taas, nawawala na yung yun? Yung kaninang error, variable na hinahanap. Kasi wala namang ganong variable sa ENRLD. Tama. So, hindi niya ngayon makuha yung pangalawang schedule. So, tignan nga natin kung may laman yung ENRLD. So, ENRLD ang last eh. Pag binrowse natin yan, komplikado na ba? O, naging 3 na. Kita niyo? Pero, in-enroll ko si Kenneth sa 2-1. So, pumasok yung SAD. Okay? Nag-iba na, no? Dati, pag nag-enroll ka sa second year, ang papasok lang, etong PE4. Ngayon, pag nag-enroll ka sa second year, pumasok yung SAD sa 2-1. Ano ba itsura? Ano ba arrangement nung use sked? Browse. So, si 2-1, ang unang schedule na makikita mo is SAD. So, bumaliktad, no? So, use ENRLD. So, bumaliktad siya. No? Dito, nakita niya ngayon yung schedule ng SAD. Kaso, isa lang din kinuha niya. Hindi niya kinuha lahat. Dapat hanggang hanggang PE4. Okay? So, nung pinasok natin sa gitna yung replace, ito lang kinuha niya. Hindi niya na kinuha yung iba. Nag-stop na siya. Bakit? Kasi, nung nag-skip ka, saan ka nag-i-skip? D2. No? Sa ENRLD. Dapat ang skip mo doon sa sked. Okay? So, paano ngayon yun? Hindi mo makukuha lahat pag nandito yan. So, anong algorithm ang kailangan natin gawin dyan? People of the Philippines. Anong algorithm ang kailangan natin gawin dyan? Dapat, pag nag-skip ka, ang balik mo kung saan umalis. No? Kung saan umalis.
kung saan umalis o yung huling pointer na ginamit mo using the sked.dbf. Saan siya nakapoint? Dapat dun siya babalik. Problema mo, no? Problema, hindi siya nakabalik doon kasi ang gamit mo is ito. Okay. So, kailangan buksan mo ulit yung sked. So, pag binuksan mo yung sked at nag-skip ka, so bubuksan ko ulit yung sked. So, dito tayo. Use sked. Para active ulit yung database natin, sked. Tama? And then, mag-i-skip. Tama ba? Sumusubukan natin. Subukan natin. In-open ko ulit and then mag-i-skip. Try natin ha. So, enroll ulit natin si 1, 2, 3. Enroll natin siya sa 3, 3. Ay, 3, 3, 2, 3. Ayun, so hindi ako nag-error. Kaso nga lang, ano lang nakita ko, na-display niya. Isa lang. 3, 3 lang. No? Nagka-problema ka dito sa display. Tingnan natin dito sa kung anong na-save niya. So, use ERLND. Ay, mali. Use ENRLD. Browse. So, hindi pumasok. Pumasok no? 2, 3. So, tama. Kaso nga lang, isa lang nakuha niya. Hindi niya na-display lahat ulit. Bakit ganon? Kasi, nung nag-use sked ka dyan, asan ang pointer mo? Pag nag-use sked tayo rito, browse. Initially, andito ang pointer natin sa 2, 3. Nandito siya nakapoint Nakuha niya yung SAD. Kaya na-display yung SAD. Tama. Binuksan natin yung ENRLD. Di nag-close tong sked. Tama. Ngayon, nag-use sked ulit tayo. Ano nangyari sa pointer? Yung pointer, pumunta dun sa taas. No? Yung pointer, pumunta dun sa taas. So, anong nangyari? Naging error na yung section mo. Hindi na siya 2, 3. Ang nakita niya is yung 2, 1. Kaya nag-exit siya. Kaya ang i-display niya lang yung SAD ng 2, 3. Hindi niya na-display yung SAD ng 2, 1. Kasi yung loop natin, gumagana lang yan habang, tignan niyo rito tignan niyo yung do while ko rito Do while, where are you? Where are you, do while? Dito, ayan do while UIR section is equal to B section. Kanina gumagana kasi sunod-sunod yung section. Hindi tayo nag-open ng another database. Nung nagsingit tayo nito, nag-open tayo another database. Kaya pagbalik niya rito, nandun na siya sa record number 1. So happen, ang laman ng record number 1, anong section? 2, 1. Hindi 2, 3. Kaya ang na-display kanina is yung SAD lang ng 2, 3. Kasi pag nag-skip ka, dun sa next pointer, makikita niya 2, 1. So, hindi na siya na-display ng another subject ng 2, 3. So, paano ngayon natin didesisyonan to? Paano natin gagawin na dapat pag nag-skip ka, ang balik mo dun sa susunod na subject. Dito dapat, dito ka nag-skip, di ba?
Dito tayo, di ba? Dapat, pag binuksan ulit natin tong sked, eto na tayo sa next. Dito. Kaso hindi, no? Bakit? Kasi nga, nag-iiba yung section pag nag-open ka ng database. So, kailangan, pag in-open ulit natin yung sked, madala natin yung pointer dito. Okay? Dito, diyan natin dapat madala yung pointer. Tapos, checkin ulit natin kung tama pa yung sked. So, paano gagawin natin? What are we going to do about it? Hello? Hello? Oh, paano yan? Anong algorithm yan? Ha? Anong algorithm ngayon to? So, eto, tingnan nyo tong technique na to. Medyo komplikado to eh. So, bago ko buksan yung yung bagong database, andyan pa ba kayo? Hello? Hello, Hello po, Mike? sir. Ayan, andyan pa pala sila. No? Bago ko buksan yung bagong database, kukunin ko muna kung saan nanggaling, kung ano yung pointer nung inalisan ko doon sa sked database. Okay? Paano ako makukuha yung pointer? Kung saan pointer ako umistop? Simple lang, no? So, sabihin ko lang x is equal to recno. Kung ano yung record number ng nung inalisan ko, anong particular database? Nawala. Anong particular database? Ito, no? Ayun, nilocate ko eh. Diba? So, gumalaw yung pointer. So, kung titignan nyo, kunyari nilocate ko. Una nilocate ko, nandito yung pointer ko. Ayun. Sa 2, 3 ako eh. Ito. Sa system analysis. Andyan yung pointer ko nung nag-locate ako. Itong nag-locate ako. Locate, yan, no? Ngayon, so di nandyan yung pointer ko. So, dinisplay niya yung system analysis. Pagdating dito, i-close ko itong sked dbf. So, mababago yung pointer ko. So, ang gagawin ko, bago ko i-close yung sked dbf, bago ko buksan yung another database, kukunin ko muna kung saan pointer siya galing. So, yung pointer yun yung record number. Okay? So, saan siyang pointer galing? So, hindi ko alam kung saan. Basta kukunin ko kung anong record number siya galing at ilalagay ko sa X. Bubuksan ko ngayon yung aking enrolled database. Tapos bubuksan ko yung enrolled database para ma-save yung record ng pointer na ito. No? From sked dbf. So, na-save na yung system analysis. So, tama yon sa part na yon. Kaso, nung binuksan ko ito, again, yung sked, yung pointer ko napunta dun sa 1. Kailangan yung pointer ko mapupunta dito sa baba, hindi dun sa 1. So, paano yan? Ginawa ko, bago ako lumabas ng database, kinuha ko muna yung huling record number na ginamit niya. Tapos, kinlose ko yung database, inopen ko kung saan ko isa-save, tapos binuksan ko ulit. So, this time, ang gagawin ko dyan, babalik ako doon sa pinanggalingan niya. So, ano lang command yun? Go to X. Okay? Kung anong record number ko doon. So, ibig sabihin, pagbalik ko dito, nandito ako eh. Pagbalik ko sa sked, nandiyan ako eh. Pag nag-go to X ako, kung ano man yung laman ng X, sasabihin natin, eto siya, di ba? Ang record number niyan is record number 9. So, pag nag-go to X ako, pupunta ako sa record number 9. Mapopoint yan dito. Tapos mag-i-skip ako. Pag nag-skip yan, bababa yan doon sa pangalawa.
Tapos i-check niya kung ganun pa rin yung student number. Pag ganun pa rin, i-display niya, i-save niya. The same process. Tapos kukunin ko ulit yung X something, no? Tapos, bubuksan ko ulit, mag-go to X ulit ako, so on and so forth. So, tignan natin if this will work. Okay? So, close natin to. I-run natin. No? So, run. Yes. So, enroll natin si 1, 2, 3. Enroll natin sa 1, 4. Si student number 1, 2, 3. Enter. Ayun, na-display niya yung 1, 4. Enroll another student. So, tama ba schedule ng 1, 4? So, tama siya. 26 units. No. So, nag-exit na siya. Tignan natin kung anong laman ng ENRLD. No? Use ENRLD. Clear muna natin screen, browse. So, pumasok. Ayun, no, yung buong 1.4. So, nakuha natin lahat. Okay? So, i-ano muna natin to. Ano tawag doon? Patayin natin. No? Delete natin lahat ng record. So, para malinis. Browse. So, walang laman ha, si NRLD. So, nag-insert tayo ng ganitong algorithm. Yan. No? Itong portion na to is para ma-save natin lahat ng schedule ng specific section doon sa specific student. Itong portion na ito. No? So, ang ginawa natin, in-exit natin yung current database, pero kinuha natin kung saan siya nanggaling. Tapos binuksan natin yung bagong database kung saan isi-save yung schedule niya. Tapos inopen ulit natin yung previous database, pero yung pointer, pinapunta natin kung saan siya umalis. Tsaka ako nag-skip. Okay? So kung i-run ko yan, i-enroll natin si 124, si Leslie Ann, i-enroll ko siya sa 11. Okay, pasok lahat ng subject. So ngayon, dapat si Leslie Ann nakapasok sa enrolled database ko. So, kung titignan ko si Leslie Ann sa aking enrolled database, ayun, pasok lahat ng subject niya. Ayun na yung mga subject niya. Okay? So, try natin mag-enroll pa ng isa. No? So, enroll natin si 1, 2, 3. Enroll ko siya sa second year. Ayun, si Lloyd Gian. Another student, si 1, 2, 5. Si Kenneth. Enroll natin sa, let's say, 1, 2. Ayun, pasok. No. So, pag binuksan natin si enrolled database, dapat ang laman nito ilan? 3 student, no? Na nandun lahat ng subject. Ayun. So, si Dairo, meron siyang ilang subject niya ni Dairo? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No? Kasi first year siya. Lahat, yan yung lahat ng subject ng first year. Si Pasio, 1, 2, 3, 4 kasi second year. Si Lara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ibig sabihin, okay yung algorithm natin. Itong portion na ito, okay. Walang problema, no? Nakukuha natin lahat. Walang nababawas. Okay? Question? Any question, people? Nagets nyo na? Yes. Yes, nagets na nila, no? So, may tanong? Wala. Wala. Wala na. Okay, so pwede nating i-stop tong session na to dito sa portion na to, no? So, next meeting, ang target natin is paano mo ngayon ipiprint yung schedule mo. So, di ba, nag-enroll lang tayo. Nag-enroll lang siya. So, nag-enroll. Nag-enroll ako. May student pa ba tayo? 1, 2, 6. Yan. Nag-enroll si John Kevin. So,
Ano nangyari? Dinisplay niya lang sa screen. So, gusto natin mag-produce ng printout para yun yung hawak ni Kevin. So, yun na yung schedule niya. So, isisingit natin dito yan. So, yun ang magiging target natin by next meeting. Hopefully, Monday magklase ulit tayo. So, may tanong ba dun sa part na yun? Dito. Nakuha niyo yung concept? No? Ayan. Okay. Any question? So far, wala. So, pwede nyo siyang i-apply sa inyong ginagawang program. Okay? Okay? Question? Wala? So, kung wala, pwede kong i-stop tong presentation, no? Tapos, paki-open cam para sa ating audience. Hi